Good day everyone, so welcome for another video. Sa oras na ito, ating tatalakayin ang pinamagatang ang ating araw ng pagkakataon. Ito po yung Kabanata 5 sa Message to Young People, page 33. Kailan ba ang araw ng pagkakataon natin mga kapatid? Sabi dito na ngayon na ang araw ng pagkakataon. Kaya atin po itong pag-aaralan ng mabuti na ang pagkakataon na binigay ng Panginoon ngayon at paano natin ito gagamitin. Sabi dito, may mga aral na matututuhan natin sa panahong ito mula sa karanasan ng mga nagsumikap para sa Diyos sa mga nakaraang henerasyon. Sa mga nakalipas na mga pag-aaral natin mga kapatid, ating nalalaman yung mga kasaysayan noong unang mga mananampalataya, mga early Christian church mga kapatid. Ngayon sa araw natin, ano pa ang dapat nating gawin? Ipagpapatuloy ba natin ang kanilang pananampalataya na hanggang ngayon ay iniwan sa atin ng Panginoon ang pag-aaral na ito? Kaya sa oras na ito mga kapatid, ating muni-munihin ang salita ng Panginoon na yung mga Kristiyano noon ay dapat makipagsang-ayon sa mga Kristiyano ngayon. Na yung mga pananampalataya nila noon ay dapat pagkapitan yung pananampalataya din ngayon. Kaya sa oras na ito, bibigyan tayo ng Panginoon ng mga bagay na kanyang pag-aari, na kanyang salita. So, upang ating maintindihan ito. So, sabi pa dito, gaano kaunti ang nalalaman natin sa mga labanan at pagsubok at pagpapagal ng mga lalaking ito habang hinihanda nila ang kanilang mga sarili upang harapin ang mga hukbo ni Satanas. Isinuot ang buong baluti ng Diyos na kaya nilang tumayo laban sa mga lalang ni Satanas. Kung sino man nakakilala sa ating kaaway mga kapatid, kung hindi natin susuotin yung baluti, na ito yung armor natin sa Panginoon, hindi po natin makakaya ang kaaway. Ngunit kapag kinakapitan natin ang ating pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo, ito po yung pagbabaka, fight the good fight of faith mga kapatid. Dito pa lang sa isip natin meron ng battle na kailangan nating mapanagumpayan sa pamamagitan ni Hesukristo sa buhay natin. Alalahanin nating mabuti na yung kaaway natin napakalakas. Hindi natin kaya kung sa sarili lang natin tayo nananalig. Bagkus wala po tayong magagawa. Dinadaya na po ni Satanas ang buong mundo. Kaya ngayon, ang ating dapat nating gawin, our only hope is Jesus. Kailangan po nating kapitan ang kanyang mga pangako sa atin. Hindi lang dapat na pinatawad ang ating mga kasalanan, dapat may gagawin din po tayo sa ating tungkulin para sa kanyang gawain. Alright? So lahat po tayo co-cooperate sa ganitong pag-aaral. Sabi pa dito, ang mga lalaking ito na noong nakaraan ay ibinigay ang kanilang sarili sa Diyos at sa pagtataas ng kanyang layunin ay kasing tapat ng bakal sa prinsipyo. Sila ay mga tao na hindi mabibigo o panghinaan ng loob. Mga lalaking tulad ni Daniel ay puno ng paggalang at kasigasigan para sa Diyos, puno ng marangal na layunin at mithiin. Ito po yung dapat natin gawing ehemplo sa buhay natin. Na kung tayo ay nakakaalam ng katotohanan, dapat natin itong ipaglaban. Dapat po tayong tumayo sa harap ng mga tao. Tumayo sa mga kasinungalingan sa ating paligid. Na yung katotohanan po mga kapatid, ito po ang mananaig sa mga huling araw. Ang katotohanan na kapag tayo ay kumakapit sa pamamagitan ng pananampalataya at nakikita po ito sa ating mga gawa, dito na po natin mapapatunayan kung sino ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Maging tapat po tayo sa Panginoon dahil kung hindi tayo magiging tapat sa Kanya sa maliliit na bagay, hindi po tayo makakarating, mga kapatid, hindi po tayo makakatayo sa mga huling araw. Kaya ngayon po sinusubukan po tayo ng Panginoon kung gaano katapat yung pananampalataya natin sa Kanya o gaano katibay ang ating prinsipyo o pananampalataya sa Diyos. Ang ating mithiin at ang ating layunin sa buhay natin, ginagawa ba nating first priority ang Panginoon sa buhay natin? Sa mga plano natin, sa mga pangarap natin, ginagawa ba natin siyang top priority ng buhay natin? Isipin natin po itong mabuti dahil ang ating destination nakaugnay po sa ating sariling desisyon. At sino ang Diyos na ating kinalulugdan o sino ang Diyos na ating pinaparangalan araw-araw. Ang sanctification po mga kapatid,
natatandaan natin, ito po ay lifetime. Araw-araw po natin itong pinagsisikapan na abutin. Yung perfect Christian character, mga kapatid. Ito po yung gusto ng Panginoon. At ngayon ay dapat nating mapanagumpayan. Dahil ngayon ay binigyan tayo ng pagkakataon. Hindi po natin alam kung bukas hindi na tayo gigising. Kung bukas, gising pa ba tayo bukas o buhay pa ba tayo bukas? Kaya nga ngayon ang araw na binigay ng Panginoon na pagkakataon upang gamitin natin sa kanyang gawain. Sabi pa dito, sila ay mahina at walang magawa, gaya ng sinuman sa mga nakikibahagi ngayon sa gawain. Ngunit inilagay nila ang kanilang buong pagtitiwala sa Diyos. Mayroon silang kayamanan, ngunit binubuo ito ng kultura ng isip at kaluluwa. Tandaan po natin, mga kapatid, dito na sinasalaysay na ang mga bayan ng Diyos, noong una, mga kapatid, noong unang panahon, silang Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, sila po ay mga mahihinang tao. Sila po ay mga mapagpakumbaba. At nananalig po sila sa lakas ng Panginoon. Nawa po tayo. Kaya po sinusubok ng Panginoon ang kanyang bayan upang mapatunayan kung tayo ba ay mananalig sa kanyang lakas. Mga kapatid, wala po tayong lakas na mapanalunan yung kaaway. Bagkus mahihina tayo, makasalanan, tao tayo. Ngunit nangako ang Panginoon kung kakapitan lang po na talaga natin ang kanyang pananampalataya sa kanya, atin po itong mapapanagumpayan, sabi niya. Kaya wag po tayong manalig sa ating sarili, bagkus wala po tayong may pagmamayabang. Ang Panginoon po ay handang tumulong sa atin, kaya po siya ang ating pagkatiwalaan. So, maaring mayroon ang bawat isa na gagawing una at huli ang Diyos at pinakamabuti sa lahat ng bagay, bagamat walang karunungan, kaalaman, kabanalan at kapangyarihan. Matatanggap natin ang lahat ng ito kung matututuhan natin mula kay Kristo ang mga aral na pribilehiyo nating matutuhan. Kaya mga kapatid, tayong mga anak ng Diyos, tinitingnan natin mabuti ang ating pag-aaral, kung natututo ba tayo sa kanyang gawain, kung natututo ba tayo sa kanyang pag-aaral. Ano ba yung mga leksyon na pinagpag-aralan natin patungkol sa kanyang katwiran, patungkol sa kanyang righteousness, mga kapatid. Kaya tayo mismo, mga kabataan, magpagamit na po tayo sa kanyang gawain upang maging handa tayo sa darating na battle between life and death, between right and wrong, mga kapatid. Saan tayo nakapanig dito? Kailangan tumayo tayo ng masipag, tumayo tayo ng mahigpit, may tapang at sigasig, na ibahagi ang katotohanan, maniwala o sila o hindi, ang importante, tumayo ka. Ang importante, pinaglaban mo ang ano yung katotohanan, dahil ito po yung nagbibigay kaligtasan sa bawat isa. Nawa po ay maintindihan nating mabuti na tayong lahat ay may ginagawang gawain dito sa mundo na dapat tapusin bago dumating ang ating Panginoong Hesukristo. Nawa po ay hindi po tayo maging pabaya sa ating tungkulin sa Kanya, dahil tayo po ay Kanyang pinagkatiwalaan sa mga bagay dito upang gamitin natin ang ating mga sinasalita, ang ating mga ginagawa, ang ating isip, ang ating mismong buhay, ang ating puso, mga kapatid. Kapag siya ang una nating ginawang priority ng buhay natin, lahat susunod na yan. All these things shall be added talaga, mga kapatid. Kaya kapitan po natin ang pananampalatayang ito, dahil tayo po ay manghihina. Ang Panginoon lamang ang ating lakas. So sa oras na ito, nawa ay maintindihan natin na ngayon ang araw ng pagkakataon na ilaan mo ang iyong talento sa Panginoon, ang iyong oras, ang iyong puso, ang iyong isip, lahat ng mga bagay dito sa mundo ay dapat ialay mo sa Panginoon. Ano man yung nakamit mong biyaya, sa Panginoon mo ialay. Maraming salamat sa inyong pakikinig at God bless po sa ating lahat.